Parang hindi naman nata umaandar na yan eh. Talagang may pagkakamali po kayo. Matuto po kayo tanggapin ang pagkakamali nyo. 12 months ka na nagmamaneho na akala mo pag sa within Pasig, okay lang walang helmet. Hi everyone! May mga kababayan tayo nang dahil walang naninita sa kanila ay tinatayuan nila ng tindahan at iba pang negosyo ang bangketa. Sa video na ito ay panoorin natin ang matalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga kababayan natin ang tingin sa bangketa ay negosyo. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa isang lalaki na nag-iwan ng mga bote at mga gamit sa bangketa kaya wala nang lakaran ng mga tao. Pakibagi po ninyo, sabihin nyo, pinakuha ko, ibalik ko sa cleaning drink kay Larry. Walang po. Dalhin nyo. Hey, ano yung mga yaselo? Dalhin nyo, kunin nyo lang doon sa opisina. Kuya, doon na lang po kunin sa opisina ng Pasig. Gumagawa nga akong init-init eh. Wala na nga ang ano eh. Relax ka lang, hindi grabe. Kaya nga may proseso, kunin sa opisina para may pipirmahan kayo. Kasi unang... Hindi naman ano yun sir, may trabaho nga eh. bakit po kasi dyan nakaiwan? Hindi sir, gumagawa po ako eh. O, nabisuhan na po pala kayo ng lokal. Ha? Nagpaliwanag naman ang taga-ahensya ng Pasig na ilang taon na nilang sinasabihan ng lalaki pero ayaw niyang sumunod. Natin magkasama dito, 3 taon na ako nag-ooperate. Hingi na ako ng tulong ng MMDA. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi po, walang nagko-comply sa inyo for the last 3 to 5 years. Pati yung ano, ako nakadikit sa ano, sir. Pati yun, e-bike nakadikit sa poste, delikado yun. Alam niyo naman, you know what to do. Ano yung mga yun? Sa cleaning drink po kayo, pati yung sa cleaning drink nyo, kinuha Pinakuha po namin. Ako kumuha. O, alam mo Sir nila, Gabriel, naparot alam mo nila, hindi mo tayo Kunin na lang sa... Wala po. Oh, tama naman si Hindi po Paring sir, po. hindi ko masyado na kasi gumagawa nga ako doon eh. Sana nilagay na natin sa loob. Kunin niya sa office. Wala naman binabayaran yan eh. Ha? Nilayo ko sir, isang pa ba yun? Pinaliwanag naman ni Sir Gabriel Go na sa Pasig naman nila pwedeng makuha ang kanilang gamit at sinabi pa ni Sir Gabriel Go sa isang ginang na nag-uusap lang sila ng maayos ni tatay. Hindi, sa Pasig lang po, sa local. Hindi po sa amin kinarga. Sa local po. Gumagawa nga ako doon sir na Opo. ano nga. Hindi, pero dapat ilagay natin sa tama. Kasi Hindi ko lang naman kapilit. hindi po kasi pwedeng tambakan. Oo nga lang. Hindi naman ako naging Hindi, pagtalo. walang pagtatalo po. Pinapaliwanag lang po, ha? Para hindi po mauulit na paulit-ulit, ha? Opo, opo. Hindi po, kailangan ko po, kay Larry po, kay Larry ko po ibigay yun. Kay Larry po, yung hepe nyo kakausapin ko, po, sabihin nyo po, si Paul, dati lang Relax lang. Relax lang tayo. Pinaano nga ako. Kahit sira na itong e-trike ay itinambak pa rin ng ating mga kababayan sa kalsada. Parang hindi naman nata umaandar na yan eh. Yung mga box pakuha nyo, Vic, Bermog, pa-advise nga yung Pasig, yung mga box doon pakuha para malinis ha, walang matitira. Ito po ang mahirap sa ating bansa na yung masikip na nga yung kalsada ay ginawa pang parkingan. Masikip na yung kalsada, may parking pa. Sige na, pag walang driver, patow nyo na. Nasa yung tow truck. O dati, no? Ilang oras na? Oras. Sige. Pa-forward yung mga sasakyan, kailangan ko ng tow truck. Pa-forward. Sa lugar po namin ay mas malala pa dyan. Ang mahirap po kasi dyan ay una ay isa lang yan. Pero sa loob ng 3 taon ay dadami pa yan hanggang sa wala nang madaanan. Ganyan po ang nangyari sa lugar sa amin. Tapos kapag kayo ay nagreklamo, eh kayo pa itong masama. Pakinggan natin ang sinabi ni Sir Gabriel Go kay nanay upang malaman natin ang palugit na binibigay bago matow ang sasakyan. Yung mga sasakyan na yan, ba't di nyo pa inuumpisahan? Sigurado naman ako mahigit 5 minuto na yan. Kung makapag-produce po kayo ng driver na may lisensya at willing po magpa-ticket habang wala pa pong tow truck, pagbibigyan namin. Pero kung meron na pong tow truck at naangkla na po yan at wala pa pong driver, matutow po talaga, ha? Kailangan ko yung kotse.
Binigyan naman ng pagkakataon si nanay dahil sa kanyang edad at titikita na lang daw ang lisensya. Nasaan po ang video? Ilang minutes na yan? Unattended na po yan. Willing po ba si tatay na ang lisensya niyo po ang gagamitin? Asan po ang susi? Asan niyo po ang susi? Asan po ba? Ay, sigaw po. Walang yakan, di ka nagsasalita. Willing po ba kayo? Lisensya niyo po ang gagamitin? Ay, ano po, yung sabi po ni... Opo, unattended po siya. Pero kailangan po, yung lisensya po niya ang gagamitin natin. Dito ay biglang lumalabas na hindi pala tumatakbo ang sasakyang ito at ilang emergency ng ibang sasakyan ang hindi nakadaan dahil sa pagharang ng sasakyan na ito. Nag-emergency, hindi kami nakadaan dito. Nakadaan dito, nagkaroon kami ng emergency dito. Hindi gumagalaw. Dito mo. Kasi nabiyang ko ako siguro mga ilang months na, mga 6 months. Ay, hindi naman po umaandar. Hindi po umaalis. Hindi yung Sige na, ikaw nyo na. Nay, gano'ng katagal na po hindi umaandar to? Yung totoo po. Months na. So, stalled po ito. Considered sira po. Kasi andyan po ang lokal na pamahalaan. Sabi nga po nila, nagkaroon ng emergency, di daw po sila makadaan. May parking naman po kayo sa loob. Ba't di na lang po gawa ng paraan? Sa huli ay natow ang sasakyan na ito na nakasagabal sa kalsada. Pag naibalik na po ito, na-retrieve nyo, gawan nyo na po ng paraan. Ha? Kasi sana maintindihan nyo, pag pinagbigyan ko po kayo, yung nasa harapan na Starex, magreklamo po yan. Ha? Sige na, kunin nyo na. Para hindi po lalo masira, buksan na lang po yan, baba natin handbrake. Handbrake na lang po. Opo. Tapos yung susi, iwan naman po sa inyo. Hindi namin kukunin. Kayo na. Tignan naman natin ang isang paalala sa mga rider na kahit dyan lang kayo sa kanto ay dapat kayo ay naka-helmet. Saan po kayo galing? Dito po sa bahay namin. O, yun nga po. Galing po kayo sa bahay. Di po kayo nag-helmet. Patabi po muna. Dito lang po ako sa bagong, dito lang po ako sa likod lang ng... Kahit po dyan lang, lumabas kayo ng kalsada, kailangan naka-helmet man lang kayo. Meron daw lisensya ang lalaki na ito, pero mamaya ay sasabihin niyang hindi niya pala ito dala. May lisensya po, di ba? May lisensya ka. So alam mo na kailangan mag-helmet. Wala naman sinasabi pag malapit lang pwedeng walang helmet. Tama ba? Wala naman po kasi sinabi. Dito lang po Wala pong sinabing kailangan mag-helmet pag malapit lang. Ayan lang po yung likod. Bibili lang po ng ulam sa Kami dumaan. Wala naman po sinasabi na pagbibili ng ulam pwede hindi mag-helmet o kaya dyan lang. As long as sumampa ka ng motor, lalabas ka sa kalsada, pang-publiko, helmet. So, Di pa po ba kayo nakakita ng ano nung paglabas ng bahay, paglabas ng kanto ng bahay, biglang na aksidente. Ang daming mga ganun. Di ba? Eh kung malapit lang po, sana walking na lang. pakiusap na lang po. Dito ay lumalabas na naiiwan pala ni kuya ang lisensya at uuwi muna daw si ate para kunin ang lisensya. Peran po ng lisensya muna. Ayun. Kasi ayun, maglalakad na lang po kasi ayun lang po yung bahay namin. Walang problema, mag-aat po kayo. Kaso ngayon, nadagdagan po ang problema. Hindi nyo dala lisensya. Nagmaniwan ng motor na walang lisensya. ORCR po. Hindi po, ma'am. Kasi yun lang po yung bahay namin, sir. Promise po. Ayun lang. Ito po, tanong ko sa inyo. Tanong lang po, ha. Opo. Pag meron pong, let's say, na naka-aksidente po sa inyo, natamaan ang motor nyo, at nalaman nyo, pagbaba po, sinabi sa inyo, ma'am, pasensya na po, hindi ko po dala ang lisensya ko, pwede bang kunin ko sa bahay? Okay lang po ba sa inyo? Sinabi naman ni ate na basta-basta na lang daw nanguhuli, pero kalmadong ipinaliwanag ni Sir Gabriel Go na may pagkakamali sila. Hindi po kami nanguhuli basta-basta. Talagang may pagkakamali po kayo. Matuto po kayo tanggapin ang pagkakamali nyo. Hindi po yung pag nahuli, hindi kayo pinagbigyan, eh kung ano-ano na po sasabihin mo. Sige po, okay lang po. May portal ka ba? LTO? O, yun. Simple. Ay, portal po. Portal. Hindi po picture. Wala po akong ano eh. Bali, Lisensya mo ba yan? siya po. Naka-screenshot lang po dito. Bali, Portal po. Opo, yung portal. Hindi, kailangan po sa portal mismo. I-access nyo Kukunin po. ko lang po yung...
Nakikipagtalo naman si Kuya na dito-dito lang daw sila sa kalye na ito, pero ay pinaliwanag ni Sir Gabriel Go na sa sandali na sumampa ka ng motor ay dapat dala mo na ang lisensya mo. Kuya, alam mo 3 violation mo? Helmet, dress code, tapos yung lisensya. Kung sakasakali wala. Kasi po sir, hindi naman po ay yung lalabasan namin. Dito lang po sa... Paano po pag ganito makikiusap na lang po? Ang patakaran po natin, kailangan may lisensya kahit hindi highway. Unless, kuya, sige, pagbibigay kita, pakitaan mo ko ng batas na nagsasabi, pag hindi highway, pwedeng walang helmet. Akala naman daw ni ate at kuya na kapag nasa lugar nila ay pwede nang wala ng helmet at lisensya. Ganito na lang po, sir. Kasi ngayon lang po namin to na ganito. Kasi maraming beses lang po kami bumibili ng ulam. Ilang taon ka na may lisensya? Gaano katagal? Last year. So, 1 year, 12 months ka na nagmamaneho na akala mo pag sa within Pasig, okay lang walang helmet. So, nakikiusap na lang po kami, sir, kung pwede lang po. Kasi ngayon lang po namin to na-encounter na may ganitong Paano po kayo nakakuha ng lisensya at nakapag-exam na hindi niyo po alam at first time niyo po na-encounter na ang helmet ay ginagamit lang po sa highway? hindi po, sir, ganito Kasi na like lang tamo po. niyo po, ayan. Tama Kuya, di ba kailangan naka-helmet? Nasanay lang po tayo. Sa huli ay binigyan ng konsiderasyon si ate at kuya na ipakita na lang kahit ang picture ng lisensya, kaya no helmet na lang ang violation ni kuya. Kung picture na lang po, okay lang po sa akin. Sige, as long as makikita ko sa LTO po yan. Kasi kung sakasakali 3 po violation nyo, no crash helmet, dress code violation, at driving without license at the time of apprehension. Ngayon, kung mapapakita niyo po sa akin yung lisensyang yan na nasa LTO portal, mababawasan po ng isa. Ngayon, since 2 violation nyo, pagbibigyan ko pa po yung dress code. Isa na lang. Okay. Antonio, Jing, bye-bye. Bigyan mo ko ng magandang ano mo At yan po ang ilan sa ating mga kababayan na hindi maintindihan na dapat naka-helmet kapag nagmomotor. Ang paghuli sa mga pasaway nating kababayan ay upang ipaalala sa kanila na may batas na umiiral na dapat ay naka-helmet kayo pag nasa kalsada. Ito ay upang maging ligtas ang rider kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang disgrasya. Hindi mo kasi masasabi na kapag ikaw ay sumemplang ay hindi tatama ang iyong ulo. Kaya dapat ay naka-helmet tayo upang kapag dumating ang hindi natin inaasahan ay protektado tayo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.